Hi guys! Welcome back sa aking channel. Ngayon po ipakikita ko sa inyo ang aking mga halaman. At aayusin ko po, tatanggalan ko po ng mga dahon-dahon. At gugupitin ko rin po yung mga nakaharang po sa tindahan. At makikita nyo po ang mga iba't ibang klase po ng aking halaman. At magaganda po ang mga bulaklak. At yung aking sampagita, hindi po nawawalan po ng bulaklak. At magluluto rin po pala ako ng pananghalian namin. Ang iluluto ko po ay meatballs. Lalagyan po natin ng patola at miswa. Pinalabas ko po si Cookie sandali sa aming bahay. Nakashoes naman po si Cookie. At yan po ang aming halaman. Ang tawag po dyan ay, yan po ay God of Heart. Tapos po itong malago ay tea plant. Meron din po akong rubber tree katabi po ng tea plant. Ang lalapad po ng dahon ng rubber tree ko. Marami pong ibon dito sa amin. Dinig po ang mga huni nila. Meron din po akong San Francisco, Peace Lily, at marami din po akong mga golden photos. At meron din po ako ditong mga nakahanging na golden photos. At meron din po pala ako ditong money tree. Ang kasabihan daw po, pag nagwalo yung pinakadahon niyan, swerte daw po. Sana swertehin po ako kasi po meron na po yung 8 dahon. Tingnan niyo po ang aking mga halaman, no? Napakalalago. Sagana po kasi sa dilig yan. Pero isang beses pa lang po dinidiligan niya kada umaga. Ang ganda ng bulaklak na to, oh. Napakakulay. Nakaka-relax. Lalo pag makikita nyo sa umaga pag bagong gising kayo. Yan pong gate na yan, kalahati floor po yan. Mahilig din po sa halaman yan. Pag wala po ako, siya po ang nagdidilig ng mga halaman ko. Pag wala naman po siya, ganun din po ako nagdidilig ng mga halaman niya. Pag ang halaman ko po ay maraming supang, binibigyan ko po siya. Pag naman po yung halaman niya ay maraming mga supang, ako naman po ang binibigyan niya. At ito naman po ang aking fortune plant. Ito po yung aking cute na fortune plant. Baby pa po yan, tingnan nyo. Napakasarap po sa pakiramdam nung meron kayong mga halaman. Nakakatanggal ng stress at nakaka-relax. Gaya po nitong halaman na to, napakadaming bulaklak. Napakaganda at nakaka-relax kung tingnan ng mga bulaklak. Tingnan niyo po itong bulaklak na to. Napakaganda po, oh. Nakaka-relax pong tingnan. Nakaka-good vibes. Kaya maganda po sa bahayang may halaman. Una po, nakakalibang. Pangalawa po, may exercise kayo sa pagdidilig. At pangatlo po, tanggal stress. At ito naman po yung aking halaman na sampagita. Tingnan niyo naman po, oh. Hindi po nawawala ng bulaklak yan. Kaya po ang harapan ng tindahan namin, napakabango. Ang ganda po ng mga halaman, no? Makukulay. May mga mayana ako dito, iba-ibang varieties. Ito po yung San Francisco, gustong gusto ko po yan, no? Makulay din po kasi. At meron din po akong 8 fingers. At yung aking halaman po ay tatanggalan ko po ng mga naninilaw pong mga dahon. Pangit po kasi sa halaman pagka po may mga dilaw-dilaw na dahon. Tinatanggal ko po yun. Kasi po ang halaman pagka po may mga dilaw na dahon, para pong hindi sila healthy. Kaya po pag ako nagdidilig ng halaman, tinatanggal ko po yun. Bago po ako magdilig, tinatanggal ko po muna. Para magandang tingnan po ang ating mga halaman. Para din po tao yan, kailangan po alagaan po natin ang ating mga halaman. Kaya po ako, hindi po ako dito na boring. Hindi po ako nai-stress. Kasi po, may pinagkakalibangan po ako dito. Unang-una po yung tindahan namin. Tapos ang aking aso na si Cookie. Tapos po mga halaman. Ubus na po ang oras ko kay Cookie at sa mga halaman. Habang nag-aayos po ako ng halaman, nagbabantay na rin po ako ng tindahan.
Pagkatapos ko naman po sa lahat ng gawain ko, magluluto na po ako ng aming pananghalian. Minsan naman po, asawa ko po ang nagluluto ng aming pananghalian. Dapat po tayo, hindi po tayo nagpapaka-stress. Dapat laging masaya. Tingnan niyo po itong aking bulaklak, oh. Napakaganda at napakakulay. Kulay yellow. Ang pangalan po niyan ay Millionaire. Puro star-star po siyang maliliit. Masipag pong mamulaklak yan. Wala pong pinipiling panahon yan. Tag-araw, tag-ulan, tag-sibol, tag-lagas. Lagi pong may bulaklak yan. Pag hindi pa po nabuka ang bulaklak na yan, ang kulay po niyan ay kulay birdie. Yang ganyan po ang kulay niya pag hindi pa po nabuka. Pag bumuka na po, kulay dilaw na po. Yan, ganyan na po yan. Pag bumuka na. Tingnan nyo po, oh. Napakaganda. Tatanggalan ko lang po ng mga halaman ligaw. Ito pong binubunot ko, sabi nila, halamang gamot daw po to. Magaling daw po to sa mga high blood, mataas ang UTI. Halamang gamot daw po to eh. Meron din po ako ditong mga snake plant. Tatanggalan ko po ng mga tuyong dahon. May ingay po ang mga aso ng kapitbahay namin. Wala pong ginawa kundi tumahol. Ito pong ginugupit ko ay ugat po ito ng rubber tree. Ang dami niya pong ugat na maliliit. Sumisibol po sa pinakapuno. Pag humahaba po yung pinakaugat niya, bumabaon po sa ibang lupa ng halaman. Kaya po ang ginagawa ko, ginugupit ko na lang. Hindi naman po nakaka-apekto sa ating halaman ng rubber tree. At yan pa po, tinatanggalan ko pa po ng mga naninilaw na dahon. Yan po, meron po ako ditong orchids. Maganda po ang bulaklak niyan. At meron pa po ditong ibang orchids. Yan po. Naakat ko na po yan eh. Meron pa pong isa. Ito po yung isa. Tanggalin na rin po natin ang naninilaw na dahon. Yan guys, ngayon po ay nagwawalis na po ako. Exercise po to sa umaga. Winawalis ko na rin po yung ibang mga dahon na ginupit ko. Ginupit ko po yung ibang dahon gawa ng nakakasundot po sa mga nabili. Kalimitan pong nabili dito ay mga bata po. Kaya ginupit ko na po yung mga dahon. Ang ginupit ko lang naman po ay yung nakaharang sa sa dinadaanan po ng nabili. Maganda po kasi itong ating palm pagka malago.
Sinusuklayan ko na po si Cookie. Finally, tapos na pong maligo si Cookie. At ngayon po, dito na po si Cookie. Ngayon naman po ay magluluto naman po ako ng aming pananghalian. Magluluto po tayo ng meatballs. Ito po yung gagamitin natin. Meron po tayo ditong giniling. Konti lang po, pang tanghalian lang naman po ang aking iluluto. Tapos po meron po tayo isang itlog. Meron po tayong bawang sibuyas, harina para po mabilog ang ating meatball. Tapos po ito po yung ating patolang Tagalog. At meron po tayong dalawang miswa. A few minutes later. Magigisa na po ako. Ngayon po ay ilalagay na po natin ang ating mga sibuyas. Lagay na po natin ang ating giniling. Itong ating giniling ay nahugasan ko na po. Lagyan na po natin ng aji. Pamintang pino, asin, ito pong ating giniling. Pagkatapos pong igisa, ilalagay po natin sa isang lalagyan, papalamigin po natin. At pag lumabig na po, tsaka po natin lalagyan ng harina at itlog. Yan, ngayon po, luto na po ang ating giniling. Papalamigin na po natin. Babalatan ko na po ang patola. Yan, tapos na po akong magbalat ng patola. Habang pinapalamig ko po yung ating giniling, binalatan ko na po ang patola. Iimisin ko lang po itong ating pinagbalatan ng patola. Gihiwa na po tayo ng patola. A few moments later. Ngayon po ay magbibilog na po tayo ng ating meatballs. Dito na po natin lalagay sa ating sangkalan. Malinis naman po ang aking kamay. Tapos ko na pong bilugin ang ating meatball. Ito na po. Bali nakasyam na meatball po ako. 3, 6, 9. 9 meatballs. Yan guys, ngayon po isunalan ko na po ang ating kasarola na may konting tubig. Pakukuloyin po natin. Yan guys, kumukulo na po ang ating sinalan. Lagyan na po natin ang ating mga patola. At titimplahan ko na rin po ng pamintang pino. Aji. At konting asin po, lalagyan natin ng konting asin. Lagay na po natin ang ating meatballs. Takpan po ulit natin. 1,
Wow! Tignan po natin ang ating meatballs. Itong ating meatballs ay luto naman po ito, antimano. Dahil ginasa ko po ito. Ngayon po, ilagay na po natin ang ating miswa. Ngayon po, titikman na po natin. Ang sarap po ng sabaw. Ngayon po, luto na po ang ating meatballs with patola na may miswa. Pwede na pong kumain ng tanghalian. Yan, bibigyan po namin sila Chloe ng meatballs may sabaw. Nilagnat si Chloe. So, kain po tayo. Patola. Sariwa-sariwa po ang ating patola. Pati po mura ang ating patola. Siguro mo nito bagong luto eh. Mainit na. Kung gusto ko yung mga mainit na yun. Ang sarap po ang sabaw. Yung bata ko gusto mo ng ulam ko. Meron pang luto nila yung malapot. Ayan. Oo. Sweet and sardine. Oo, yun ba nagluto ng loob? Okay. Ito rin ako, gusto ng tulat. Yung bata ha. Ang sarap po ng sabaw. Na. Yung niluto ko po ay isang mangkok lang po dito. Sakto lang po. Tapos pabili lang namin sila Chloe. Yung konti. Mga bata lang po ang papain. Oo, dito na ulam. Prito lang doon. Sabi yung parang sabaw. Siya yung nagawa ko eh. Kala ko malilit lang yun. Hiniling. Hinilig mo. Kaya nga meatballs, di ba? Kala ko hindi mo nabibilogin yun. Hindi bilawin yun. Kaya nga, balls eh. Nakita niyo sa mangko kanina. Pinapalamig ko lang. Ang sarap po. Ang sabaw na. Yung mga masimpleng ulam may masarap naman yan. Yung mga masarap din na sila ba? Yung sinasab sa patuloy, sarap na sarap na. Yung mga probinsya, idulay lang, lalagyan ng sardinas, ayos na kain. Yung mga probinsya, kami nun yun. Kangkong, gagataan, kaunting sansi, ano lang sinasahog eh. Okay na, sardinas. Kangkong, tapos gagata mo, may sardinas na. Okay yun. Ano nga, nakakasama sa probinsya, yung taglakas ng dagat sa Bicol. Mantiga at saka toyo. Sabi din, gano'n. Minsan, balakot siya. Ngayon, di na yun ang uso eh. Ayaw ang mga batang yun eh. Gusto nga SD, di na nakain eh. Gusto nila yung mga... Yung bata nga kami, naroon natin. Tatay ko, nasa abroad noon. Hindi pa nagpapadala yung tatay ko. Alam mo kung
Ulam namin noon, balakotsa, tsaka sabaw tubig. O kaya naman, pakmbo. Nung unang salita ko dyan sa Malaban eh, minsan pag di ko gusto ulam. Saging. Yung ulam ko yan. Merienda. Kasi nung sa probinsya, nadalas mo yung mga ganun pang ulam. Kasi ngayon, mga bata ngayon, mga bagong tubo ng bata, hindi nila nadalasan ako. Kagaya nung, ulam namin, pakumbo. Yung nyug siya na matigas na pakasukal. Tsaka manik. Ulam namin yun, tanghalian. Si Domo yung mahilig din sa balakotsa, magkulam. Nung bata pa kami. Ngayon, wala na. Tapos naranasan namin magkape ng yung sinusunod na bigas. Oo, yun ang uso talaga noon eh. Naranasan namin yun. Mga bata ngayon, puro itlog, longganisa, karne, prito, hotdog. So Hindi na donasan mga ganun. puro unhealthy. Ayaw mo ng isda, ayaw, mas gusto nila itlog. Kasi gusto pa yung mga tusino, no? Mga processed food. Yan ang mga bata ngayon. Kaya ang mga bagong tilubong mga kabataan ngayon. Puro bata pa may sakit na. May sakit na. Dahil hindi nila kain ng gusto nila laging ganun mga ulam. Kung hindi man may sakit, kung hindi kung hindi man ganun sakitin, na. Basta halat ng mga bata ngayon, hindi na sanay kumain ng pang-ulog isda. Bihirang-bihira kang makakita. Pero ako talagang nung bata ako, nung lumaki ako, hindi ko naranasan yung makumpay sa ospital, dahil may sakit. Sa probinsya eh. Pag yun sinakwento ko na sa inyo, yung pagkaunting bigas, haluan ng kamuti, sama sa sinaing. Dadami na yung sinaing na bigas. O yung kamuti, pili mo ba yung ulam kasi matamis-tamis yun. Minsan nga pag walang pambili, balakot siya, sa mga tubig lang, asin na. Probinsya nun eh, minsan kami nun, pag yung amang tawag na amihanan, yung tagirap, makakain na, bihira ka makakain ng sa isang araw ng bigas, kalimitan, kamuting kahoy, kamuti, yun lang. Swerte mo nun, makakain ka ng sa isang araw eh, 2 bis ng kanin, kalimitan, sa gabi ka na makakain ng kanin. Kalimitan, almusal, tanghalian, kamuti, kamuting kahoy. Yan ang buhay sa probinsya kami nun. Bihira ka makakain ng bigas nun, ng kanin. Hindi ka makakain ng cake kung may birthday. Kung sa amin nun, hindi ko sa birthday. Hindi ko naranasan ngayon nang umili ako sa dito. May mga birthdayan na rin dito, may mga handaan nun sa maliit kami. Hindi ko sa birthday na yan. Hindi ko maranasan ang birthdayan na yan. Sabi, nung bata naman kami, pag may birthday na makakain, tsaka lang pag birthday, kunyari, birthday namin. Tsaka lang kami makakain ng cake, spaghetti. Nung umalis nga ako ng probinsya, hindi ko alam kung ilang taon ako noon eh. Siyempre, nag-birthday ka, hindi mo na usong birthday, hindi mo alam kung ilang taon ka na. Eh dito nung naranasan ng birthday na naghanda eh. Hindi mo alam ang edad mo kung ilang taon ka na kasi hindi man na usong birthday. Hindi ka makakain ng ice cream pag hindi mo ng birthday ngayon. Ganun talaga. Kahit wala okasyon, makakain ka ng cake, ice cream, spaghetti. Parang ang taong araw eh. Tapos dati noon, wala pang pizza, di ba? Ngayon, meron na. Kulang, ang tao kasi noon, kulang ang mga pagkain na yung kalimitan talaga, kanin lang, tinapay, yun lang, kanin, tinapay, ulam. Hindi uso yung mga iba-ibang ulam ng mga pagkain. Meron na naman mga kagaya sa ibang bansa, meron na mga ganyan mga masarap na pagkain. Tsaka, meron naman dito, kaso, ang makakabili lang talaga yung mayaman, yung may pera. Pag may hirap ka, hindi ka makakabili. Ngayon, kahit ang sahod mo maliit, pwede ka nang bumili. Kami nun eh, nanay ko nun eh, nagsasayang ng kamote, kamaga. Almusal, pagdating ng tanghalian eh, kanin din naman. Pagdating ng gabi, kamuti na naman. Kami naman. Kamuting kahoy, salitan lang yan eh. Hindi hindi namin naranasan kumain ng kamote, nilagang kamote, nilagang sabamang. Nung bata kami, hindi kami nakaranas naman. Ang nakakain lang namin ngayon, sabaw tubig. Minsan naman, yung durog na mais,
Nakakataon sa probinsya pag bagong luto naman bagong kali ang kamote. Buta nga sa probinsya, mga ganun. Kamote, pag sasayang yung tatay ko nun, pag magsasayang yun, yung isang baso lang talaga tubig noon. Tukod lang sa tabog, tukod sa sabaw. Pag yun yung nasunog na mga nilaluto na, bubuksan mong kaldero, talagang ang kamote. Kabuka talaga yung balat. Talagang tamis. Tapos, nung ang tatay ko naman nag-abroad, nakauwi na yung tatay ko sa abroad yun. Puso pa yung bigas nung namumurahin sa Bicol. Yung ani namin sa Bicol yun. Gusto ko yung bigas sa trigo. Trigo yun. Ang tigas pag malamig na, ang tigas yung sini ba to? Oo, hindi ko alam. Basta may niluluto kami champurado, trigo. Gusto ko yun. Ang tawag nun sa amin sa Bicol, kasundit niya ang tawag nun. Yung parang siyang durug na bigas, tapos pula. Yung sa amin naman, buo yun. Ang paling ang baling buo. Bilog parang bilog ang pasi ng bigas noon. Pag sinain yon, parang bumubusa yata. Basta kulay-kulay din na, basta ano na iba rin sinasabi mo. Tapos pag sinain mo yun, mainit pa, malambaw. Pag yun, malamig na, kahit iba to mo. Ang tigas talaga noon. Yun ang uso nung sabi ko rin naman, ba't na yung mga kabusog talaga, pula yung palay noon eh. Ako ng bata ko yun, nakakain ako yung noon. bigas. Yung clean, drug na mais, gusto-gusto ng drug na mais, gagawin ng atole. Kaunti lang sa kain mo, busog ka na agad noon eh. Matigas ang kain na yun, mabigat sa tiyan. Yan ang uso sa aming bigas noon, kulay pula. Tapos hindi pa uso sa amin yung pagiling. Puro binabayo namin yun, may bayo kami. Talaga naman tamad ako magbayo nun eh. Siyempre, bago mo isaing, babayuin mo yun eh. O talaga may isang oras ka bago maging bigas yun, kakabayo mo. O yun ang buhay sa probinsya nun. Talaga naman, tamad ka talaga nun. Panggiling nun, siyempre mahirap ang buhay. Pag pagiling mo, wala. Tsatsagay mo talagang bayuin mo. Araw-araw yun. Bayo lang. Yun ang uso sa amin nun eh. Pero yung mga bata ngayon, wala na. Hindi nadanasan yung mga ganung buhay. Nakakailahugas na ako, nakakailaluto na ako. Ako parang nag-uugas. Dapat ikaw nagtinda ng isda, ako nagluluto dyan. At siyempre, nagtinda tayo ng isda. Basta. Para maghugas, sabay-sabayin mo na yan. Sabay-sabayin lubusin mo na.